Today on Project Dollhouse. Oh my God! Okay. Bibili tayo ng property. Yan na nga. Bumili kami. Oh my God! Apartment building siya. Garage, Unit 1, Unit 2. Finally, meron na tayong natapos na isang makeover dito sa Project Dollhouse. Bigyan ko na kayo ng apartment tour nitong House of Elio. Bahay talaga namin. Yung mas pang long term is yung rooftop apartment. Hi, this is Elle and welcome sa episode 10 ng Project Dollhouse. Grabe, episode 10 na tayo. Ang dami na nangyari. And para sa episode na to, babalikan natin ng simula dahil ang makeover natin is itong third floor apartment na gagawin kong creative studio / guest apartment. Quick recap lang, ano ba tong Project Dollhouse? Bumili tayo ng small apartment building na merong 6 na unit na unti-unti nating mini-makeover. Lahat ng videos na yun, lalagay ko na lang yung link sa description box. Pero anyway, for the longest time talaga, pangarap ko talaga magkaroon ng sariling creative studio na separate sa bahay, kung saan wala lang, alam mo yun, pwede ko lang gawin kung anong mga gusto kong gawin doon. And ito na yung moment na yon. Itong apartment na to dito sa third floor, ito yung una nating ni-renovate talaga. Kasi dito kami tumira habang inaayos yung taas. Kaya actually maganda na to. Okay na yung CR, okay na yung kitchen. After namin mag-move in dun sa rooftop, as in, naging tambakan namin tong space na to. Parang ako, kailangan na nating ayusin yun para ma-maximize yung space. And thank you so much to Likewood for partnering with me for this video. Likewood is a trusted brand of Matimco that offers an affordable alternative to premium wood. And madami tayong gagamitin na product nila dito. They also have a contest na i-share ko lahat ng details nun later. Kaya, yun nga, sobrang excited na akong simulan to. Halika na, start na natin to, makeover na to. Hello! Hi! Ayan na! First day nung makeover natin dito. Itong room na to yung pinaka medyo major dahil magsisiling tayo dito. Dahil guest room din tong space na to, mag-install tayo ng Murphy bed. DIY na lang natin, tayo nagagawa. Aralin muna natin. Sabi ko kasi syempre kung pag-aaralan namin sa sarili ng bahay, may mga instruction naman. Ayan na, sinisimulan na nila yung Murphy bed natin. Magiging successful ba tayo? Of course! 99.9. 99. Alcohol pala to. Ano? Gagana ba? So, andito na yung mga Likewood products natin. I'm so excited na i-install tong mga to. Kaya, alika doon. Look! Ayan na siya. Ang ganda ng mga kulay. And ito yung Likewood Endura Door Jamb. So, sobrang okay na to. Kasi PVC material siya. So, termite proof, waterproof, long lasting talaga siya. Pero, itong mga door natin, meron na siyang mga existing kasi na frame. Kaya, ang gagawin ko talaga dito is, gagawin ko siyang baseboard. Gusto ko kasi yung look niya, like very prominent. Like, ang beefy nung itsura niya. Kasi sobrang love ko yung look ng mga Parisian molding, yung mga ganyan. Kaya, gagamit tayo nitong Likewood na special molding. Gawa to sa LVL material, making it more durable sa mga warping or sa cracking. Itong maliit natin, ilalagay ko dito sa molding na to. Tapos, yung mga magiging door frame natin dito, dalawa yung pinag-combine ko dito. Gusto ko kasi ng mga chunky na look. Itsura niya ngayon ganito, kaya parang naging 6 inches yung frame nitong door natin. Sobrang cute. Yan, abangan nyo. Tama ka dyan. Abangan nyo tong mga molding na to. Sobrang ganda niya. And, tadadadan! Look! Tignan niyo yung ginagawa nila. Sobrang love ko kasi nung look ng parang meron tayong accent na mga beam, mga simple lang ganyan. Tapos nakita ko tong Likewood na baffles nila. So parang ako, ito na, chance ko na to para matupad yung pangarap ko dun sa mga beam na look natin. WPC material to, which is termite proof, waterproof, sobrang perfect niya para dito. Pinili ko itong maple lang, para light lang, fresh lang yung look natin. Tingnan nyo! Cute! Meron din pala ako ditong headboard na sobrang tagal na namin tong headboard. So, gusto kong gamitin to as design detail. Ang gagamitin ko dito, itong lower part lang yan. Update!
Ito na. Ayan na, lahat na ng molding, nakakabit na. Minamasilya na lang nila yung mga parts, ganyan. And look! Like wood flexible panels to. Tapos, ang ganda ng texture niya. So, MDF material to, tapos 4x8 yung size niya. Bendable siya, tsaka flexible. Kaya actually, dun sa room natin, yung corner nun, maglalagay ako ng bend para talagang ma-take advantage ko yung pagka-bendable niya. Para dito, yung wave yung design na pinili ko. Tapos, dun naman sa room, ito, half round. And syempre, ang importante is, pwede natin i-paint na kahit anong color na gusto natin. Yung door na to, kapag natin, brand new door. Ang gagamitin ko for the doors is the Lykewood Interior Molded Doors Nuvo. Marami siyang iba-ibang design. Ang pinili ko is itong A10 na medyo mas merong classic look dahil yun yung ginugol natin dito. Gawa to sa HDF materials and meron siyang noise reduction quality dahil dun sa honeycomb construction niya dun sa loob and most importantly, pwede natin to i-paint ng mga gusto nating color. I-paint natin sila ng parang green na color, ganyan. Nagawa tayo ng arko. Kailangan natin isipin. Ayan. Tapos, meron yan dito rin sa kabila. Tapos, pipaint din natin yan lahat ng blue. Nice. Isa sa DIY natin dito. Actually, marami tayong DIY. Gagawin natin, ipipaint natin tong fridge na to. Ayan na siya. Ang ganda ng pagka-pink. Ang cute. Tapos, meron din tayong metal cabinet. So, yung original nga na itsura nito is kailangan na talagang pinturan. Ayan, gagawin natin dito. I-checkered natin yan. Yung checkered lock. Ang cute! Oh my God. Okay, sige, tapos na ako. Isa dun sa gagawin natin is itong cabinet na to na sinand natin dahil dark wood yan. Tapos, bumili tayo ng shelf na ipapatok natin dyan. Ayan. Tadan! Dalawang shelf yung binili ko. Pagtatabihin para mukha siyang isang buong unit. So, anong ginagawa natin? English ba o Tagalog? Sige, English. What? Pahirapan kayo. So, gusto ko kasi itong gawing lightwood, so sinand natin siya. Pero, sobrang, ang tapang nung grains. Gusto ko lang patayin yung grains. Sige, Englishin mo yun. Kill the grains. Google! Another DIY, ang dami, no? So, itong mirror natin na matagal na sa akin. Sa stripes natin siya. Itong ano na to, papastain natin ng mahogany tapos i-alternate natin sa parang cream color. Tagal kong inantay, mapinturahan yung, ayan. Pink na siya, dusty pink. So, lahat yan, pati ceiling, lahat ng pader, yun yung kukulay natin. Pati yung Murphy bed, yun din yung kukulay natin. Pati mahaba-haba pa to, no? Ganito. Yung likod ng Murphy bed natin, gagawin ko siyang writing board. I-paint natin yan ng checkered. Ito na. Checkered na yung ano natin, yung board natin. Yan yung sofa natin galing sa House of L. So, gagamitin ko yung kalahati para dito. Ang galing! Sakto. Yan, dyan. Hulaan nyo na lang. Okay na yan. Curtain installation. Okay, yung pinili natin, rust color. Tignan mo. Meron din tayo yan. Tapos, lagay siya dun sa stripes natin sa mirror. So, meron tayong mga ilang frames doon na kailangan natin isipan ng print. And sobrang dami kong mga print dito kasi bumili ako dati na, paano ko papakita? Ito na lang. Huwag ko nang bitbitin lahat. Ayan o. Pagpipilian natin. Sobrang cute. Ito feeling ko perfect para dito sa office na to. I like pink. Ayan. Order ako sa Shopee ng lamp. Ito, yan, yung itsura niya. Kasi, gusto ko siyang ilagay somewhere dyan sa wall na yan. Ito pala siya pag dineliver. Yan. Good luck. Meron na sa side, i-display natin. Ayan. Pinaint ko. Cute. Finally, tapos na yung aking creative studio, workout area, and ang aming guest apartment. Sobrang cute niya talaga, kaya alika, tour ko na kayo.
So, pagpasok nyo dito sa space, ito yung parang ating kitchen area. And actually, napanood nyo na, meron na tong makeover. Medyo iba yung itsura niya. Meron tayong mga iba-ibang changes na ginawa. So obviously, dahil hindi naman to for full-time na tirahan talaga sa taas yung bahay natin. Kaya yung mga function nito, iba-iba than the traditional apartment. Unang-una, as you can see, dito natin nilagay yung aking dumbbell na very colorful. Talagang pasok na pasok dito sa look natin. Sobrang niya cute. Sobrang favorite ko pa rin itong existing na tiles na ginawa natin. Meron siyang parang vintage charm. Tapos, for the longest time, parang pag nakakita ko ng peg sa mga Pinterest, yung color ng green and blue sa kitchen, natutuwa ako sa kanya. So parang pagkakataon ko na para gawin yon. Kaya, pinarepin ko itong buong space nitong very soft na blue na may hint ng pagka-purple. Ganyan, pati yung ceiling natin. Dahil very girly na nung effect nitong space na to. Originally, itong bottom part is color pink to. So parang tone down natin ng konti yung pagka-pastel nitong space. Kaya, wallpaper natin to na parang wood. Tapos, dahil nga ang pinaka-function nito is, well, studio, hopefully mag-paint na ako ganyan. So, sa ngayon, dito ko lang muna nilagay yung aking mga painting supplies. Diyan lang muna sila. So, nung pupunta ako dito, like, very inspiring siya for me, ganon. Tapos, dito sa corner, syempre, meron tayong coffee nook, coffee area. Syempre, office natin to. Kailangan gising tayo kapag nandito tayo nagsistay. And of course, favorite transformation ko rin dito is itong fridge na to. For the longest time, gusto ko siyang i-repaint ng pastel color. Kaya ayan, ginawa natin siyang pink. And isa sa details na dinagdag ko talaga para dito sa space na sobrang simple lang, sobrang liit, pero like tuwang-tuwa ako is itong parang pa-arc natin dito. So, talagang na-frame niya tong kitchen. Tapos dahil pinaint na natin yung kitchen ng ibang color, talagang visually, na-separate tong space na to. Pero at the same time, nagko-complement nila. Like, ang ganda lang. Ito yung kabilang side niya. Grabe. Grabe talaga. As in, tuwing pumapasok ako ng door, parang pag nakita ko, oh my God, ito na yung pangarap kong space na dito na siya. So, ang dami natin in-install kanina na pang pa-elevate ng look ng space. Unang-una is itong beam na to. Diba? Grabe yung effect niya. Tapos, lahat dito sa walls natin, meron tayo ditong mga molding. Itong side ng wall na to is meron tayong texture na panel dyan. So, kahit pinaint natin sila lahat ng isang color lang, meron siya talagang dating, as in, naging classy yung space dahil sa mga ganong details na yon. And lahat ng products na yon, sabi ko nga kanina, is from Likewood. Meron din silang ongoing na contest na meron kayong chance na manalo ng 100,000 worth of Likewood products. Basically, if you purchase 5,000 pesos worth of Likewood products, tulad nitong mga shinare ko sa inyo, tapos post nyo sa Facebook yung before and after nung space kung saan nyo ginamit yung mga products na yon. Tag nyo yung official Facebook page nila, then share nyo why you want to win. Yung complete details ng contest, nalagay ko na yung link sa description box. Or using yung QR code na yan, dediretso kayo dun sa mga details about this contest. Anyway, dito naman sa side ng room na to, ito ang ating mirror area. Isa kasi talaga sa function nitong space na to is magiging workout area natin. Kaya talaga importante, gusto ko maglagay ng malaking mirror dito. Dito tayo mag-workout, nandyan yung ating equipment, ang luwag ng space niya, tapos pagka nakaharap ka dito sa salamin lang, ang ganda nung nakikita mo. Parang mas nakakagana, ganyan. Naglagay lang tayo dito ng parang art canvas na ganyan. Ang tagal na to sa akin. Yung color niya, sobrang perfect pink, blue, green, kakulay niya tong space. So, ayan, binabantayan niya ako. Mag-workout daw ako lagi. Maging consistent daw ako, sabi ni ate. Pero anyway, meron din tayo ditong palamp na ang mura lang nito, mga 700 plus sa Shopee. Tapos ang liwanag niya, promise, as in sobrang liwanag niya. Then dito naman is our sofa area. So, kung nanonood kayo nung mga dating tour natin dito, kilala nyo na itong sofa na to. So dito natin siya pinesto dahil gusto ko nga ng open space lang dito sa harap niya. Tapos yung depth niya, kasing lalim lang nga yung fridge. So hindi siya talaga storbo. Nagpa-flow lang yung space. Tapos, syempre, naglagay lang tayo dito ng artwork ng konti na cute. Pinapaint ko yung frame na kakulay ng walls. Grabe, grabe. Ang cute niya. Di ba parang talagang naging office vibe, naging studio vibe tong space na to. Sobrang nice. So, itong dalawang shelf na to, binili lang natin. Lahat pala ng mga link, marami akong link ng mga products natin dito. Lalagay ko dyan sa description box, i-check nyo. Magkano nga to? 700, 800 isang piraso. So, bumili ako ng dalawa, pinagtabi ko. Tapos pinatong ko lang siya dito sa table na to. Gusto ko kasi nang magmukha siyang isang parang shelf piece. Mukha naman, bumagay naman. Yung pinaka-main na working area ko, yung plinano ko talaga is yun dun sa parang small room natin. Ito, more on pag mag-meeting tayo, pag mag-workout, pagka ganyan. Pero masyado ako natuwa sa itsura nung kinalabasan na parang baka dito na rin ako mag-work. Hindi ko alam, bahala na. Ang ganda rin itong table natin, round lang siya na ganyan. Tapos, itong ating mga chair.
Binili kong vintage second-hand, dalawa to. 700 each, parang ganun. As in, nung nakita ko online, parang, oh my God, amin na. Ang cute ng itsura niya. Tapos bumagay siya dito sa look nitong space natin. Kasi, ang ginugol ko talaga dito is may Parisian vibe dahil sa mga molding, sa mga detail. Pero yung mga piece natin, may Bauhaus feel din dahil sa mga curves. Another element na sobrang love ko na dinagdag natin. Yung galing dun sa headboard na molding design. Sobrang sakto niya dun sa taas na yan. Matagal na namin hinord tong piece na to, itong metal cabinet na to. Ang ginamit nating kulay, yung medyo toned down, neutral. Para nagbe-blend lang siya, hindi siya masyadong storbo dahil nandito siya sa sulok. Pero at the same time, itong pinaka-gitna is dark brown tsaka white na naka-alternate na. Ang cute! And ito na yung ating main office. Talagang main office, pink na area. So, ang huling use nitong space na to, ito nga yung naging bedroom namin, di ba? Nung unang nag-move in tayo dito sa dollhouse. Kaya actually, itong piece na to, sabitan ko ng mga damit-damit ko sa loob. Pina-rework ko siya, pinalagyan natin siya ng mga shelf. Ayan, so mga office stuff, ganon. Tapos, pinapaint natin siya ng stripe na color. Gusto kong feel na parang tone on tone, pero may mga pattern, may mga texture. Nakita ko to ang acrylic online, tapos parang sabi ko, shucks, gusto ko magkaroon ng ganyan. Yung para actually pwede mo to lalagyan ng magazine, lalagyan ng frames, anything. Tapos, itong bear na to, bigay ni Yusef. Ang cute. Ganda lang niya. Gusto ko rin kasi nagdadagdag ng parang mga playful elements. Gusto ko nung pop of red niya. Then, itong print na to, meron din ako niyan sa House of L. Nostalgic sa akin yung print na yan, kaya nilagay ko rin siya dito. Tapos, di ba, Parisian naman yung theme natin, may ganong feel. Tapos, guest room naman to. So, ayan, ito yung ating Parisian hotel, itong buong apartment na to. Originally, white yung parang pinakamating yan. Pinaspray paint ko ng parang maroon. Medyo mas rich, mas bold, ganon. And dito sa wall na to, ito, pinalagay ko tong lamp na to. Pwede natin siya i-move ganyan over dito sa table. Ang cute, diba? Ang ganda. Ito naman yung ating pinaka parang lounge nook. Itong sofa na to, itong piece na to, is from House of L to. Gamitin ko na lang yung kalahati dito. Tapos, sakto niya. Sobrang perfect niya dito sa corner na to. Itong buong wall na to is pinalagyan din natin ng panel na texture na panel. Pinalagyan ko dito ng curve, so hindi mo kita yung mga poste-poste dyan. Tapos ito, ang seamless ng itsura niya, ang linis. And isa sa favorite ko ring DIY. Is itong mirror na to. So, yung light wood na mirror na yun, favorite ko na yun from dati pa. Pero parang time na para maiba yung look niya. Gusto ko nga dito ng mga pattern. Pinastain ko ng dark wood yung ibang part. Tapos, yung ka-alternate niya, pinapaint din natin ng beige, gano'n. Tapos, ayan, ang ganda niya. As in, talagang sobrang statement piece niya dito against dito sa texture wall. Lumang lamp din namin yan from Tall Tiny House. Tapos, pinaspray paint ko lang din ng maroon. Ayan, para pagka kunwari dito nga, basa-basa ka ng book. So, syempre, kailangan natin ng bed kapag may bisita tayo. Pero hindi naman pwedeng, di ba, meron isang buong malaking kama dito. Sobrang bihira lang naman yung time na yun. Kaya, paggawa tayo ng ating Murphy bed. So, ginawa lang natin siya ng DIY. Bumili ako ng parang kit, parang Murphy bed kit. Tapos, yung kaha niya, pinapaint din lang natin same color ng wall dahil yung gusto ko nga is nagbe-blend lang siya. Yung pinakalikod niya is ginawa nating writing board dahil kailangan kong isulat lahat ng mga plano ko sa buhay. So, ngayon, ayan na yung task natin. Finish Makeover Studio, naka-check na. Ngayon, next, shoot reveal tour. Itong ginagawa natin ngayon. Check na natin. May na-achieve. Ang saya, di ba? Ang saya nag-check ng mga to-do list. Kaya sa susunod, for sure, mapupuno ko to ng mga to-do list ko at kung ano-ano. Tapos at the same time, pag meron tayong bisita, nakababa yung bed, hindi nila makikita lahat ng ganap ko sa buhay dahil nandun lang siya sa ilalim, tagulang. Tapos, dito sa corner na to, may natirang space dahil syempre hindi namin masagad yung bed. Meron tayong aircon dyan. Kaya nagpalagay lang tayo dyan ng shelf, meron lamp, mga magazines, whatever. And dahil office nga natin to, ito yung personal office natin. Ito yung aking trono. Dito nyo ako makikita most of the day, hopefully, para maging productive tayo. So personally, kasi gusto ko talaga nag-work malapit sa mga window, gusto ko ng maliwanag, kita ko yung clouds, ganyan. Kaya talagang yung table gusto ko ipwesto dito. Kailangan ko ng something na madaling ilabas kapag ibababa natin yung bed. Kaya pinagawa ko nga tong table na to. Ito yung galing sa tira natin na parang countertop dun sa kitchen sa rooftop apartment. Kasi ito lumang legs lang ng table na pinaspray paint din natin ng maroon. Match siya dun sa matting na maroon dun sa ilaw na maroon. Tapos syempre, meron tayong chair. Yung ating white chair, ang cute. Pero leather to. Para napupunasan natin, nalilinis. Ang ganda! Very cozy, very comfy. Yung sa labas, mas formal office looking. Ito, mas mas casual feel, casual office. Tapos, itong curtain natin, ang ganda ng rust na color, like with the pink, with all our colors. Like, nag-complement siya talaga. And lahat ng curtains natin, yung Roman blinds, saka yung blinds nga din sa labas, is
from Drapery Studio. Ang cute niya, promise. Tapos, pwede syempre tayong like magdrama. Kumozy tayo ng ganyan. Tapos, meron tayong pa ilaw din. Actually, naglagay ako ng cove light for that glow. Para gusto ko dito na very moody din. Meron tayo dito dog bed dahil si Christmas laging, pagka nag-work ako, lagi siyang nandun lang sa ilalim ko. So, nag-ready na tayo ng tutulugan niya, ganyan. So, ito na yung ating creative studio / guest apartment and I'm so happy. Grabe. Dito pa lang sa camera tinitignan ko tong background. Sobrang yung na-inspire talaga ako ngayong nakikita ko siya. As in sana naman, maging mas productive na ako sa lahat ng bagay, sa trabaho, sa workout, ganyan. Wala na akong excuse. Dati excuse ko yun eh. Hindi, kung meron lang ako space, kung may maganda akong ganyan. Ngayon, girl, parang ni-spoil ko talaga yung sarili ko na kung ano yung gusto kong gawin, ginawa ko na sobrang nakaka-happy. Like, alam ko yung privilege para magkaroon ako ng ganitong space. Diba? Na bababa lang ako, nandun lang ako nakatira sa taas, tapos pagbaba ko, meron na akong ganito. Na-enjoyin ko talaga siya. As in, mag-workout tayo dito, magtatrabaho tayo dito, magpapaka-creative tayo dito, creative studio nga eh. Tapos at the same time, meron na akong area kung saan pwedeng may mag-overnight dito na guest. Diba? Ang ganda kung bisita ka, tas ito yung apartment mo, dito ka pwede magstay. And again, thank you so much to Likewood for partnering with me for this video. As in, grabe, promise, talagang ma-upgrade yung look nitong space na to dahil dun sa mga products nila. So, check out nyo sa description box lahat ng link nung sa mga products nila, tsaka yung details ng contest nila. I'm so happy na ma-share to sa inyo. Like, wala, dahil kasama ko kayo from Tall Tiny House to House of L to Penthouse Studio, tapos ito na nga sa Dollhouse, tapos itong space na to. Diba? Parang sinamahan nyo ako para matupad yung pangarap ko. Kaya thank you. And hopefully, nagustuhan nyo tong video na to. Until next time, bye!